Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 247 hanggang 251 nagpapatuloy. Nagulat si Obi sa dami ng tao na gustong makapasok sa bahay ni Lolo, hindi malayong di sila mapansin ng mga aswang. Nagpanik ang mga netizen, agad naman pamwesto ang mga gwardya, sabay pinagbabaril ang mga aswang. Maraming aswang ang papalapit kaya humingi na ng tulong si Obi. Mahinang nilalang daw ito silang dalawa na ang kikilos. Nagtatalo pa sila, gusto ng bawat isa sa kanila ay magpabida kay Sintong, sabay nilang inutusan ang halimaw na asong ulol. Nagsimula na itong atakihin ang mga aswang. Kapag maayos daw ang performance nila, bibigyan sila ng gantimpala ni Sintong. May dumating na sasakyan na hammer, sinasagasaan ang lahat ng aswang na madaanan, at lumabas mula dito ang ating bida, sabay pinaulanan ng fireballs ang mga aswang. Nagulat naman yung mga netizen, nakabalik na daw sila. Masayang sinalubong sila ni Sintong at niyakap ang kanyang kuya. Nakabalik na ang ating bida sa bahay ni Lolo. Habang abala ito ay binisita siya ni single mom. Gusto daw magpaturo paano gumaling sa pagluluto. Pinagbigyan niya ito, maglalaban sila sinong mas masarap sa kanila magluto. Nagluto si single mom ng isang minute burger. Tinikman ito ng ating bida, sa sarap nito ay napaluhod si Liu Ping kay single mom. Naluto na rin ang ginawa ng ating bida, isang leche flan, mabango-bango pa ito. Kinain na ito ni single mom. Napakasarap daw ito, nakaka-addict, ayaw niyang tigilan. Nakita sila ni Sintong at ang anak ni Auntie Lee, gusto nilang tikman ang naluto ng dalawa. Pagkatapos nilang magpaligsahan, umupo sila sa sofa at nagmaritisan. Tiningnan ni Liu Ping ang kanyang biodata at dinagdagan niya ang kanyang lakas. Kung Fu Master, Blacksmith at Scientist, kaya nakatanggap siya ng panibagong kaalaman. Isang baloti magpapalakas sa ating bida, titibay daw ang katawan nito, pwede na itong magamit pagkatapos makuha ni Long Suwan ang 10,000 tao. Ang luma na octopus na kamay ay hindi na daw nakasabay sa mga kalaban, kailangan niya ng magbago. Ang gintong kalasag ni Zenki ang ipapalit niya. Biglang tumayo ang ating bida at nagsimula ng mag-assemble ng kagamitan. Ang dating octopus na kamay ay naging isang gintong kalasag ni Zenki na may 6 na kamay S-level na kagamitan. Pumunta siya sa palasyo ni Liu Jie para ipagyabang ang bago nitong gamit. Magsimula na daw sila. Magsisimula na sila ng bagong laro. Matumbang preso daw sila dahil may 6 na malalaking kamay. Ating bida, alam niyang lamang siya. Napaiyak na lang si Liu Jie dahil natalo siya ni Liu Ping. Kay Scarlet Queen naman siya dumalaw, sinabunutan niya ito sa buhok gamit ang kanyang 6 na kamay. Napa-aray ko po si Auntie Lee, sabay nagbigay ng tips na pulang diamond dahil sa serbisyo sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil sa natanggap nitong ayuda. Kaso tinutoyo na naman si Scarlet Queen kaya lumabas ang galit nito. Napagod tuloy ang ating bida dahil napa-overtime siya nang wala sa oras. Papasok na sa bahay ni Lolo ang mga netizen, pinapapila sila ng maayos, natatakot na yung matanda baka kainin daw sila ng buhay. May maritisan na narinig si Miss Lin tungkol sa bahay ni Lolo. Mahirap daw ang pabahay na ito, kulang ng pagkain kaya minsan tao na ang kinakain nila kapareho sa ibang pabahay. Nagbukas na ang pinto at pinapasok na sila sa looban. Gulat na gulat si Miss Lin sa nakita niya, parang 5-star hotel ng Okada. Napakaganda raw, mali ang chismis tungkol dito. Sinabi ni Lolo na isang troll si Miss Lin, sinisiraan nito ang administration ni Liu Ping, na surprise din daw siya. Napakaangas daw ng mga gwardya, halatang ginestusan ng malaki. May sarili din silang canteen, only kain araw-araw at puro masustansyang lahat. May libreng bakuna rin ito para hindi maging aswang. Hindi daw nila akalain na may ganitong magandang pabahay. Sabay nagsimula ng magsalita ng sona ang ating bida. Hanggat nandito daw sila sa bahay ni Lolo ay hindi sila magugutom at ligtas din sila dahil may mga gwardya na bantay sa labas, kaya wala na silang dapat alalahanin. Na in love na naman si Miss Lin, hindi na siya aalis sa lugar na ito, dito na siya mamamatay. Sa sumunod na araw, nilabas na nila yung bakuna na kuha ni Liu Ping sa Subway Clan. Naghanda na sila dahil gagamitin na nila ito kay Lee Sin para lumakas. Pangatlong beses daw na tuturukan si Lee Sin para magkaroon ng supernatural na kapangyarihan. Tinurukan na nila ito ng bakuna. Napapikit na lang si Lee Sin, si Dr. Kenmo na ang bahala sa lahat. Aalis na si Liu Ping. Tinawagan ng ating bida si Zero at nagbigay din ng utos si System. Sakupin daw ni Liu Ping ang outer space, may pabuya na 10,000 cash puntos. Sa space station si astronaut Laura nilalamig sa loob ng warehouse. Napatanong na lang siya ano yung ingay na narinig niya. Si Liu Ping pala. May nakapasok daw na mga aswang sa kinarurunan niya. Kaya tumakas siya sa banyo at napapaligiran siya ng aswang sa labas. Wala siyang makain, mamamatay siya sa gutom. Sumagot ang ating bida, wag daw itong mag-alala, nagpadala na ito ng supporta at ayuda. Malapit na itong dumating sa space station. Pagkarinig niya ay agad siyang tumakbo sa bintana. Sinigawan niya ang papalapit na rocket na wag tumuloy. May automatic na baril ang space station, titirahin ito lahat ng lumapit na walang pahintulot galing sa loob.
Binanata na yung rocket na sinasakyan ni Zero. Nawala ng pag-asa si astronaut Laura, ang nag-iisang magliligtas sa kanya ay sumabog na wala na siyang makain. Sumasakit na ang ulo nito, humingi siyang ng tulong sa taas. Nagulat siya dahil may narinig siyang ingay sa labas. Si Zero laban sa nagbagong aswang. Nakita na siya ni Zero, napaiyak na lang ito dahil sa saya. Tinanong siya ni Zero siya daw si Laura ang humingi ng saklolo sa bahay ni Lolo. Papaano daw nabuhay si Zero? Nakita niya itong tinamaan ng Thor hammer, tumalon daw ito sa labas dahil isa siyang robot, hindi niya kailangan ng hangin para huminga. Sabay naglabas ito ng Melite, isa daw itong portal para makapunta sa bahay ni Lolo. Namangha si Laura sa nalaman niya masyado daw advance ang teknolohiya nila. Tuwang-tuwa siya dahil nakaligtas siya sa kapahamakan. Binati siya ng ating bida at pinatuloy sa bahay ni Lolo. Niyakap niya ang ating bida bilang pasasalamat. Mataas daw ang kalidad ng bahay ni Lolo. Sinabi ng ating bida na marami daw ang pagkain sa bahay nila. Kumuha lang daw ito ng kumuha hanggang magsawa ito dahil kailangan nila ang tulong nito para makontrol ang space station. Sumagot si Laura na punong-puno ng aswang ang space station. Magpapadala daw sila ng mga tauhan nila sa pangunguna ni Zhongyu. Dito muna daw siya magpalipas ng gabi dahil bukas sasamahan siya ng mga tauhan nila para ubusin ang mga aswang sa space station. Kinagabihan sa clinic si Lee Sin. Nagulat si Dr. Kenmo dahil nawala ito. Si Lee Sin napatanong din si single mom dahil nawala ang kanyang sandok, pati si Kelly ay nawala ang kanyang binabasang libro. Pati mga kasambahay nila ay nawala ng mga gamit. May magnanakaw sa bahay ni Lolo. Habang busy ang ating bida ay nagulat siya dahil may humawak sa batutoy niya. Si Lee Sin lang pala ang bagong magnanakaw sa bahay ni Lolo. Ito daw ang bagong talent niya, ang magnakaw sa kaba ng bayan. Namangha si Liu Ping sa taglay na galing magnakaw ni Lee Sin, pati suot niyang pantalon ay nanakaw rin. Pwede niya raw itago ang sarili niya, makakalimutan siya ng buong mundo sa isang segundo. Lahat ng pinagkakautan niya ay malilimutan siya. Nakakatakot daw ang kakayahan nito, pwede siyang mangutang at magnakaw sabay kalimutan itong bayaran. Ito ang pangarap ng ating bida na kakayahan. Napa-array ko po ang ating bida dahil gagamitin ito ni Lee Sin sa kanya. Napaiyak na lang ang ating bida dahil sa lakas ni Lee Sin. Sa ikalawang araw nagsimula silang magpulong, kausap nila si General Dongpang at Virus. Ilang araw daw ang nakalipas, ipinaalam ni Zheng Changsan Tambaloslos makikipagbati na siya sa mga nakaaway niya. Gaganapin ito isang buwan mula ngayon. Nagsabi si Kelly na ilang beses na daw silang tin-iron ni Zheng Changsan Tambaloslos tapos ngayon makikipagbati siya. Kapal daw ng pagmumukha niya, hindi daw nila alam anong nasa isip nito, kung may balak na masama. Pero kahit ano pa daw ito, kailangan nila makipag-usap sa mga dito. Kailangan daw nilang gawin ang tatlong bagay. Magiging tatlong grupo sila, si Long Suwan at Valkyrie. Tuloy pa rin ang paghahakot ng mga tao sa subway clan. Si Kelly naman ang maglilinis ng aswang sa paligid dahil papalawakan nila ang bahay ni Lolo. Si Lee Sin, Zhongyu, Zero at ang ating bida sasamahan si Laura para ubusin ang aswang sa space station. Kinabukasan pumunta na ang grupo ni Long Suwan sa subway clan, habang si Kelly ay nililinis ang mga aswang sa paligid ng bahay ni Lolo. Samantala sa space station ang ating bida at ang grupo nito pinagbabaril ang mga aswang, sabay nagpakita ng kayabangan si Liu Ping. Naubos na nila ang mga aswang sa monitoring room. Nagulat si Laura sa nakita niya, napakadami raw ng mga aswang na nagtipon-tipon sa North Caloocan Base. Nagulat si Liu Ping dahil sa parang kagagawan daw ito ni Zheng Changsan Tambaloslos. May kaugnayan daw ang peace talk ni Zheng Changsan Tambaloslos at ang pagdating ng maraming aswang. May masamang balak daw ito. Ang mga aswang daw ay pumunta sa sentro ng space station, mauubusan daw sila ng hangin. Napatanong si Liu Ping kung may ibang tao sa space station. Wala daw, mga aswang lang na nagkaroon ng kamalayan. Samantala sa sentro ng space station, kinontrol ng mga taong aswang ang buong lugar. Hindi daw sila ordinaryong aswang, may utak daw sila. Mahigit 1,000 dami nila nalulusab sa mga gwardya ng bahay ni Lolo. Natanaw nila ang mga gwardya. Tumakbo sila papalapit dito na parang Plant vs Zombie. Kaso hindi sila makalapit dahil mga shooter ang mga gwardya, pananghinaan sila ng loob. Kaya naisip nilang tumakbo na lang kaysa mamatay na lumalaban. Dumating pa si Lee Sin, isa-isa niya silang inubos na parang assassin. Pabalik na sana siya kaso napansin niya na may isa pang nagtatago. Binigyan niya ito ng isa. Sa kabilang banda naman, nagtago ang dalawang aswang dahil sa takot ay sisuko na sila kaso hindi sila nagkasundo. Naabutan sila ni Zhongyu nag-aaway, kaya pareho niya silang pinadala sa kabilang mundo gamit ang tremor fruit ni Whitebeard. Yung pinuno ng mga aswang ay tumakbo at binuksan ang isang kahon na may laman na baril. Makikipagpatayan na daw siya gamit ang kanyang baril. At dito nagtatapos ang Kabanata 247 hanggang 251. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.